Credit Management Association of the Philippines Incorporated presents CMAP Podcast with your host, Grace-Tin Magpantay Magsayo. Magandang araw po, ako po si Grace, ang inyong host for today. At kasama po natin ang President Chairman ng San Dionisio Credit Cooperative, si Sir Glenn Cruz. Good morning po. Good morning, Grace. Good morning, sir. Ayan. Salamat nakapasal kayo dito sa amin sa SDCC. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak, sir. At ang episode po natin ngayon ay tungkol sa mga kooperatiba. At wala pong ibang makakapag-kwento sa atin tungkol dito kundi si Sir Glenn. Yan. Sir, ready na po ba Yes. sa question? Huwag mong hirapan, ha? Okay, sir. Sa una pong topic natin, ito po ay about market demographics and background of cooperatives. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng definition ng isang cooperative at paano ito naiiba sa traditional bank or financing company? Ang kooperatiba, binubuo ito ng mga nagsama-samang mga tao, mga non-formal sector, na sarilang pera nila yung ginagamit para mag-start yung business. Tinatawag na share capital, pinagsama-sama hanggang dumami, na silang namumuno, sila nasusunod kung anong mga polisiya na gagawain, sila rin na nagtatakda ng mga produktong ilalabas na kanilang tatangkilikin. Unlike sa mga korporasyon, isa, dalawang tao lang na nagkokontrol. At ang korporasyon ang nagsasabi kung magkanong interes ang ibibigay nila sa kanilang mga kliyente. Samantala sa kooperatiba, ang mga miyembro kasapi nito ang nagdi-declare ng mga interes. Siyempre, mababa lang para affordable ng mga miyembro na nakakagaan sa kanila, sa kanilang mga business na sigurado namang tatangkilikin ng kanilang kasapian. At bukod pa rito, yung yearly merong balik tangkilik o interest na kapital na isinusuli sa mga kasapi na nagbigay ng mga shopping puhunan para mag-start yung negosyo. Sa korporasyon, walang ganun. Sa mga bangko, sa mga other institution, walang ganun. Iba sa kooperatiba, ang miyembro, ang tao ang nasusunod dito. Thank you, Sir Glenn. Ito po ba ay kapareho ng microfinancing? Microfinance or microcredit, merong similarity. Kasi most of the time, ang pinagsiserban sa mga kooperatiba yung maliliit na miyembro. Yung mga yung mga vendor, Fisher Fox, yung mga karinderya, sari-sari store owner. Doon nakafocus yung microfinance na product na binibigay ng mga kooperatiba doon sa mga kasapi namin. Salamat po, sir, sa informasyon. Bigyan niyo po kami ng overview, sir. Gaano po ba kalaki ang industriya ng kooperatiba? Sa Pilipinas, ang industriya ng kooperatiba as of December 2023, meron tayong 20 plus million member na mga kasapi rito. Tapos yung mga registered co-op doon, nasa 20,300 plus. Sama-sama na lalaki, babae. Halo-halo na yung mga sa 20,000 plus membership ng mga co-op. Sama-sama na yung large, medium, small cooperatives. Ang dami pala, sir. Ano po ba ang definition ng underserved individuals or unbanked? Bakit po palaging naka-highlight ang financial inclusion sa mga usap-usapan? At ano rin po ba itong financial inclusion? Ang pagkakaintindi ko sa financial inclusion na dapat available to yung mga financial institution dapat available, easily to access ng mga marginalized and vulnerable sector na mga tao. Kasi dito nakatutok yung tinututukan ng gobyerno ngayon to, yung ma-uplift yung life ng mga vulnerable at saka marginalized sector natin na mga miyembro na tao. Dapat medyo may konting angat naman sila sa kanilang pamumuhay. Okay po, sir. So, sir, yung underserved individuals po, sino-sino po ba? Yung mga underserved individual, yung unbanked, ang pagkakaintindi ko dyan, siyempre, may marami sa mga member natin na
walang papers, walang document, yung mga hindi tumatangkilik sa bangko, na talagang nakapokus sila doon sa kung sino lumapit, doon na lang uutang. Pero hindi nila alam yung yung mga bangko, mga financial institution, maraming programa yan na hindi naman sila aabusuhin. Unlike yung mga 5-6, aabusuhin yung mga member natin doon yung mga maliliit na mga tao, yun ang umaabuso sa pamamagitan ng pagbibigay ng malalaking interes. Okay, sir. So, through cooperative, sir, ano pong nagiging benefit nito pong mga underserved individuals? Through underserved individual, malaki ang benepisyo kung sa amin sila at tatangkilikin nila yung mga produkto ng co-op. Unang-una, ang kooperatiba, kala nila kagad utangan Mali. Kasi ang kooperatiba, unang-una, ini-educate namin pag member yung tao. Pagpasok nila, ini-educate namin, binibigyan namin ng pre-membership seminar, paano gagawin sa kooperatiba, ano ang kooperatiba, ano obligasyon mo pagpasok, ano mga produkto na pwede mong tangkilikin at bigyan. Tapos, nagbibigay din kami ng mga financial literacy sa mga member namin para magamit nila yung mga perang hihiramin nila sa tamang pamamaraan, tinuturuan namin mag-ipon, paano gastusin yung mga perang hinihiram nila sa kooperatiba. Medyo isingit ko lang, sir. Ano pong mga success stories po na mga nalaman niyo po sa mga taong pumasok po sa office? Sa amin, marami kaming success story sa mga member. Actually, nakalibro yan. Nakadocument yung mga member namin na mga dumayo rito sa Parañaque at saka yung mga taga rito na talagang makikita mo sa before na nanggaling talaga sa wala, na talagang na-uplift yung buhay nila. Hindi lang buhay nila, pati kamag-anak nila. Marami rin silang taong natulungan. Bawa yung isa, merong isang tricycle operator. Nangutang na isa, sooner later, dalawagan sa dumami na. Yun, pinamigay niya after 5 years, yung parang boundary hulog sa mga driver niya, sa inyo na yan, after 5 years, boundary hulog. Talagang nakikita mo rin yung spirit ng kooperatiba hanggang doon sa mga miyembro namin, dinadala nila yung spirit ng kooperatiba na marunong tumanaw ng utang na loob doon sa mga empleyado niya na sa pamamagitan ng pagbibigay niya na ng tricycle doon sa mga empleyo niya na siya naman na nangutang na hinulugan naman ng mga miyembro. Ang galing, sir, na natutuwa po ako. Hindi, ganun talaga yung spirit ng kooperatiba Yung hindi naman pera-pera yun umiiral din sa atin yung mga, hindi naman yung ibang korporasyon talagang gigipitin ka. Sa kooperatiba, pwedeng pakiusapan, hindi ako makakahulog ngayon. Baka medyo may konting iyak. Maaawain yung mga tao sa cooperative. Pinagbibigyan. Maraming paluwag na ang ginagawa ng kooperatiba doon sa mga miyembro namin na nagigipit. Hindi, nagigipit na ngayon tao. Pag kinuha mo ng property, lalo pa magigipit. Kung bibigyan mo ng mga paluwag, marami kami paluwag actually na binibigay sa mga member namin. Pagka hindi makakabayad sa takdang oras, magsabi ka lang before, sir, hindi ako makakabayad sa takdang oras. Pwede ba? Kasi darating yung pera ko sa next week, next year. Bibigyan namin ng mga palugit na ginagawa dyan. May mga program. Basta lumapit lang yung mga membro dito para maiwasan yung delinquency. Magsasalita yung member, magigipit siya, ganyan. Maraming paluwag na ginagawa. Curious lang ako, sir. Medyo lilis na po kasi. Sige, natural. Kasi po, yung mga huli po naming na-interview, syempre po Sir Elmer Sapang, tapos si Sir Mike, talagang... korporasyon na malalaki. Sila may-ari ng korporasyon si Sir Mike. Po, sir. So parang, yung sa kanila po, syempre may mga tinitingnan po sila kung makakabayad itong mga taong ito. Paano po pag-cooperative na parang meron po talagang risk na hindi sila makakabayad? Talagang... Paano po nagagamit yung CMAP po? Ang CMAP, nagagamit muna namin yan sa evaluation. Napakalaking bagay ang pagiging miyembro namin ng CMAP. Na-evaluate namin yung mga member namin na nangungutang o yung pinapaluwagan namin. Kung itotodo ba namin o hindi, lalagyan namin ng konting gap. Sa mga officer naman na katulad ko, dito sa San Dionisio Co-op, may evaluation din kami, ginagamit din namin yung CMAP. Siyempre, pag kami utang ka, hindi ka pwedeng tumakbo, hindi ka pwedeng appoint na bilang officer. Ganon din sa mga empleyado.
yung promotion nila hindi rin mapopromote kung merong mga obligasyon sa labas na dapat sagutin muna nila. Talagang ang CMAP, masasabi ko, napakalaking bagay na naging kasapi kami. At ipinopromote ko naman. Actually, meron na akong mga co-op na ipamembre sa CMAP, malalaking co-op din na talagang sinasabi nila, dapat noon pa sila nagmembro. Galing, sir. Oo. Okay, sir. Ano naman po ang mga financial products or offerings na madalas gamitin ng underserved individuals sa kasalukuyan sa inyong pong kooperatiba? Product and services na ino-offer namin sa mga undeserved individual. Marami kaming product and services na productive at saka yung productive loan at saka yung mga loan namin, meron kaming iba-ibang klaseng loan. May tuition fee loan, pamasko loan, pangkabuhayan loan, negosyo, sari-sari loan. Basta pumunta ka lang, magmembro ka, hindi ka maargabyado sa amin. Dahil subok na kami sa industriya ng kooperatiba. Thank you po, sir. Ano naman po ang typical na profile ng underserved individual na humihiram sa cooperative ninyo? Ano po ang trabaho, edad? Meron po bang specific na... May profile kami niyan. Actually, sa total, kung 100 sila, siguro mga konti lang yan, mga 30%. Malaki-laki rin. Unang-una yung documentation, wala silang documentation eh. Pag hininga mo ng business permit, pag ECCI ng ano namin, documentation, kailangan yung mag-CCI marunong din. Kung walang documentation, ano gagawin mo? Anong basis mo? Eh, siyempre, iba nagtatanong doon sa bawat tindera sa palengke, nagtatanong sa market master, doon sa mga katabi pwes, ito ba si Grace, maayos ba itong nagtitinda, walang utang sa pangapaligid? Alam mo naman sa palengke, maraming marites, mababalitaan naman kung good payer ka o hindi. Pero sinusubukan muna namin yun sa maliit na halaga, bawa something ganyan, pag nakabayad siya, pwede na magro hanggang sa lumaki na lumaki. Magpakita ka muna ng good payment history. So, para yun na po yung nagiging basis ng credit score niya. Parang ganun. Okay po. Ilang porsyento ng underserved individuals na nag-a-apply sa inyo ang nakakakuha po ng credit? Gaano po karami sa lahat po na nag-a-apply? Lahat naman na nag-a-apply sa amin, basta miyembro, regular member, dumaan sa mga seminar, mga ano. Kung magkano yung inuutang nila, napit naman doon sa sarili niya kasi meron kaming package na tinatawag, meron kaming mga empleyado na sila, yung account officer, sila yung nag-a-assess kung hanggang magkano ang pwedeng ipaluwag sa iyo ng co-op. So, halos lahat naman po ay na-accept? Lahat naman nabibigyan, kailangan magbayad ka lang. Opo. Pag hindi ka nagbayad, meron ka ng mark. Anong ginagawa niyo, sir, sa mga ganun po? Pag hindi nakakapagbayad, kinakausap namin, tapos binibigyan pa rin namin ng paluwag na kailangan makabayad hanggang, sir, kung ang hulog niya siguro 1,000, kaya niya lang bayaran ngayon. 300, tinatanggapan pa rin namin hanggang makarecover. Alam naman natin na mababaon na yung tao na lalo naghihirap. Itutulungan pa rin namin yun. Part ng advocacy ng kooperatiba yung tumulong sa mga kasapi. Ganda, sir. Thank you po. Anong klaseng mga credit structure ang ginagamit po nila? Like, ano pong type ng loan, rate, interest, term ng loan, collateral? Ang term ng loan namin, pag meron kami short-term loan, hanggang 6 months sa microfinance, meron kaming 1 year. 1 year namin, 1.25 productive. Meron kami 1.5, 2 years loan. Meron 3 years loan, 1.75. Ang mga collateral na tinatanggap namin, yung real estate mostly, jewelries, yung mga savings and share capital ng mga kasapi, pwede rin yung memorial lot. Basta wala laman yung memorial lot. Pwede yan. Lahat ng may value, pwede naming i-assess. Basta makakaluwag doon sa mga kasapi namin. Alam naman natin ang kooperatiba, yung mga pangkaraniwan tao lang sumasali dyan, wala namang karamihan dyan, tapatin natin, wala namang sasakyan, walang bahay. Mga nangungupahan, paano mong kukuha na ng collateral yun? Maghahanap na lang talaga ng hanggang kaya niyang i-collateral. Sa pangkalahatan,
Maari po ba kayong magbigay ng overview ng credit market para sa underserved individuals? Bakit po ba napakahalaga ng role ng microfinancing in financial inclusion? Alam mo, part namin yan, yung microfinance, yung unbank, ibig sabihin yan yung mga less privileged member na gusto mag-member. Yun ang inuuna naming mga dapat namin tulungan. Nasa namin yung principles ng mga co-op na dapat unahin natin yung maliliit. Yan ang dapat nating tulungan sa pamamagitan ng membership, bigyan ng tamang edukasyon at saka financial literacy. Financial literacy, diyan papasok yung paghawak nila ng pera sa tamang paggastos, pag-manage ng business, pag-iipon, lahat-lahat tungkol sa financial. Hindi basta uutang lang sila pagpasok. Mali po yung mga interpretation ng iba tungkol sa kooperatiba. Kami tinuturuan namin dito yung mga membro namin paano gastusin, gamitin yung pera sa tamang pamaraan sa negosyo. Talagang priority namin yung mga vendor, mga sari-sari store owner, yan ang mga pinapriority namin maging member. Kasi sino pa magbibigay sa kanila ng opportunity ng membership? Sa bangko ba kukunin sila pag walang mga valid ID? Hindi ka pwede. Sa amin, pwede sila mag-member. Pinapriority namin yun, mga ganong klaseng mga individual. Okay, sir. Paano po yun, sir? Nagmamarket po ba kayo sa kanila or sila po talaga yung namalaki? Nagmamarket kami at meron ding pumupunta na individual dito. Nagmamarketing kami. Actually, marami na kaming branches dito sa Parañaque, Las Piñas, tsaka sa Cavite. Yan ang aming mga pinapriority, yung mga, hindi naman sasabihin nating less privileged lang yung mga kasama nating mga tao kasi medyo yung mga business sila alanganin, hindi pa siguro pag nakapasok na sa co-op, medyo mapo-formal na yung mga business sila. Medyo magiging legal na, magkakadokumento na. Doon papasok kami sa pagtuturo sa kanila, pag-educate kung paano palakihin, paularin ang mga negosyo nila. Okay, sir. Ano pong mga activities niyo po sa pag-market po? Paano po sila? Kami, yung nagpa-flyer, nag-house to house, area-area. Meron kaming mga tao, yung mga marketing officer namin, pumupunta sa isang lugar kung saan. Kasi hindi naman kami pwedeng pumasok pag may co-op na sa isang lugar eh. Meron kami respect na cooperative among co-ops na kumakatok din kami. Hindi kami pwedeng may co-op na dyan pupunta. Nakakaya naman yun. Yung mga walang co-op ang pinupunta namin, doon kami nagmamarket. Sapat na po ba ang mga kooperatiba para mabigyan ng loan ang mga underserved? Dito sa Pilipinas, sinasabi ko kahit 20,000 plus registered ako, kulang na kulang pa rin ang mga serbisyo na ibinibigay naming mga kooperatiba. Napakarami pang mga certain individual na hindi pa membro ng cooperative dito sa atin na alam na ibang interpretation kasi nila sa co-op eh. Una, kailangan may share capital. Dapat makinig muna sila sa yung pumasok sila, may education kasi kami binibigay, pre-membership education sa mga individual para kung saan nila yung gagamitin, paano maghuhulog ng mga saping puhunan. Yun lang mga serbisyong binibigay namin. May mga segment daw po ba na nakaka-experience po kayo ng challenges? Marami. Example, sir? Delinquency. Marami. Kasi hindi naman natin yung mga kabuhayan ng mga kasapi natin. Minsan nagigipit din yan. Merong inuunang bayaran. Merong opportunity na dumarating sa kanila na hirap sila. Nandun naman papasok si co-op, bibigyan ng paluwag. Pumunta lang sila makipag-usap. May specific po ba? Like, mga driver po ba? Or mga vendor? Or wala naman po? Like, na nagkakaroon po kayo ng challenge? Marami rin. Marami challenges na kinakarap ng kapwa co-op. May challenges kami. Okay. Hanggang sa regulating body namin, CDA, Cooperative Development Authority, government, may challenges din kami ron. Marami rin.
Hindi lang sa membership. Okay, sir. Paano nagbago ang credit access para sa underserved individuals sa nakaraang 5 to 10 years po? Mas mataas o mababang access ba sa credit? Nabago yan. Yung credit access sa mga unbanked and individual na less privileged na member. Nung pagpasok nila sa co-op, kung siguro 10 yun, yung pumasok, talagang nabago yung ano nila, yung mga pananaw sa kooperatiba. Ganito pala dyan, kailangan ganun. Dapat talaga pumasok ka muna, makinig ka, sumunod ka, na ang makikinabang naman yung certain individual, hindi naman kooperatiba. Ginawa naman yung kooperatiba ng mga kasapi na yan para makinabang yung mga less privileged member natin. Okay, sir. How about po dun sa policies po? Nung may pagkakaiba po ba ngayon? Pwede pong saluwag siguro po ng pagpapautang mula noon hanggang ngayon. Siyempre na nababago rin from time to time. Iba-iba rin yung leadership na dumarating. Nare-review rin yan. Nire-review, binabago. Binabatay din yan sa pangkasalukuyang panahon na nangyayari. Yung mga iba na ngayon yung mga digital na. Ganun. Nung araw, yung mga member natin ayaw ng digital. Gusto pagpapasok, maguhulog sa passbook, pasulat. Ngayon, talagang ini-encourage namin sila more on digital. Paano digital, sir? May mga provider din kami, mga cooperative na sila nag-offer ng mga digital, bawa sa digital payment, yung inutang mo, ikikredit na sa account mo. Okay po. May mga parang ATM kami ngayon. Sorry. May mga national programs or regulatory changes ba na nakaapekto sa kanilang interes na at hindi maka-access sa credit ang underserved? Marami at malaki ang epekto nun. Kasi hindi pare-pare yung co-op eh. Merong mga closed type co-op, may transport co-op, may labor sector, may fisher folk, may agricultural, may community-based co-op. Panagbaba yung regulating body kasi gusto nila sundin kagad ng mga co-op. Hindi nila iniisip na para dito lang to, para sa co-op, transport lang yan. Gusto nila ng regulating body para sa lahat. Hindi nila tinitignan na hindi akma yung binababa nila mga memo, mga policy para sa kooperatiba. Ano po kayang example ng sir? Ang bawa, yung allotment ng mga meron silang ngayong binababa kasi yearly kami ini-inspection ng CDA, lahat ng klaseng co-op ini-inspection yan. Pag hindi ka nag-comply, hindi ka bibigyan ng certificate of compliance para makapag-operate ka in the whole year. Mabigat yun. May binababa silang mga ruling katulad ng officer, nagbaba sila ng policy sa yung CDA, dapat ang uupo ng mga board of director, puro degree holder. Ibig sabihin, 4-year course, tapos ka ng, yung bang mga kasama nating mga mangingisda, farmers, karamihan yan, hindi naman nakapag-aral yun. Yung memo ba na yun, binalansi ba nila para sa co-op? Paano yun, sir? Ano pong nangyayari? Nagkakaroon ng yung kino-question ngayon ng sektor ng kooperatiba sa agrikultura, sa sakahan, kino-question yung binaba na yun na memo na hindi kami applicable sa amin yan. Tingnan mo naman kami, mga magsasaka lang kami, mga mangingisda. Dapat ba kaming, hindi naman nakapag-aral yung iba sa amin, hindi naman yung mga ganong klase. Requirement ba yun, sir, para makapag-renew? So, paano yun hindi ma-renew yung finding sa kanila yun. Kasi pinapind may parang checklist yun yung mga co-op, pinapind, in-inspection yearly yan, small ka, medium, large, kung may improvement yung category ng co-op mo. Malaking bagay kasi yun sa CDH, sila nagmo-monitor sa atin. Yung dami kong questions, sir. Sige. Kasi yung tatay ko po, sa co-op naman po siya sa drivers. Transport co-op yan. Opo. Siyempre, hindi nga naman po nakapag-aral. Yun. Mga yung pa. Yun nga, sir. Bababaan mo na memo, kailangan ba yung mga board of director? Samantala, alam mo naman sa co-op, volunteer. Opo.
ang mga officer, walang per dime, walang sahod monthly. Libre pagkain lang. Anong solusyon doon kaya, sir? I-contest yung ano na yun. Okay. Yun lang, ka-contest. Until mabago po siguro. Siguro, maghahanap ng mga ibang solution na makakatulong para i-repeal yung ano na yun. Okay. Grabe sir, no, ngayon nga naghahanap, ano yun, 4 years course, magtitinda ka lang sa... Grabe sir, yung mga Hindi, nag-work. oo nga, hindi. Board of Director, wala ka namang sweldo. Kaya nga, sir. Gusto mong tumulong, kaya tapos ko dressmaking. Opo. Hindi ako Talaga, pwedeng sir. tumakbo ng Board of Director. Okay. Ayan, sir, salamat po sa inyong sagot. Aling mga institusyon ang pangunahing nagpapautang sa underserved or unbanked individuals bukod sa mga kooperatiba? Marami, kawawa naman yung mga unbanked at saka undeserved member natin ng lipunan. Sinasamantala ng mga nagpa 5-6 yan eh, mga informal sector na lending. Yun ang nananama, yun ang tumatama. Yun ang nagpapasasa dun sa mga unprivileged member natin. Kawawa naman sila. Ano po mga risks, sir, dun sa mga hindi formal po na lending? Siyempre, yung informal lender, malaki yung interest. 5-6, kung tawagin natin. Yung sa mga Bombay. Eh, pagkuha mo ng 1,000, may kaltas na kagad yun eh. Eh, sa co-op, pag umutang ka, after a year, may balik ng kilik yun. Certain amount. Eh, doon ba sa mga Bombay, sa mga 5-6, meron bang balik ng kilik? Wala. Tsaka gigipitin ka pa. Pupuwersahin ka, magbayad ka. Hanggang ngayon pala, sir, ang dami pa rin. Marami pa yun. Hanggang ngayon. Kahit may mga, di ba may mga app na po sa cellphone na... Lalong kawawa yung mga nangungutang doon sa online na digital platform na ganyan. Opo, bakit po, sir? Eh kasi alam mo naman yung nagigipit na tao. Pindot lang ng pindot yan. Hindi na iniisip yung may mga terms and conditions doon na hanggang pahiyain ka kung saan-saan, paniningil nila. Sa kooperatiba, hindi naman ganun. Napakalaki ng diferensya namin sa mga ganong loan chart na tawagan. Anong papel ang ginagampanan ng gobyerno sa pagbibigay ng access sa credit para sa underserved or unbanked individuals? Priority project ng gobyerno yan. Tutukan yung mga unprivileged member, yung unbanked, unprivileged tawag namin dyan. Kumbaga sa ano yung micro-industry sila eh. Dapat dyan mag-focus yung co-op, maglagay na isang product na tututok doon na makakasalo sa mga pangangailangan ng mga kasapi namin sa baba. Sir, pag-usapan naman po natin ang mga product offerings po ng isang cooperative. Kahit po 1 to 2 examples, ano po ang mga types of product na ino-offer nyo po? Example po ay microloan or unsecured loan. And paano din po yung details nito? Ano po ang mga eligibility? Paano rin po dinadetermine yung credit worthiness na nag-aap? Yung microloan, doon tayo tumutok. Meron kami new product namin yan yung microloan. Siguro mga 2 years na yung microloan. Short term lang yan, hanggang 6 months. Minimal lang ang ano yan, interest. Basta payable in 6 months. Pag nag-avail ng loan yung member namin, we consider na sa microloan na yung member ay special member kasi hindi pa sila regular eh. Meron silang insurance, life insurance, at saka nakakabit yun sa, nakakasama sa loan nilang health insurance at saka life insurance. The moment na kunin sila ni Lord within 6 months na nangutang sila, good payer, mayroon kaming ibibigay sa kanila na certain amount na hindi naman kalaki na makakatulong sa kanila. Isa sa mga product yan, sa microloan, tsaka ina-assess ng individual, internal namin yung mga microloan na mangungutang, kung ano yung produkto niya, kung ano yung kikitain nun. Araw-araw ang kolekta kasi sa microloan eh. Kaya dapat mabilis din pag sinabi nila, oh, kailangan ko ng 10K, pwede mo makapag. Kailangan mo minsan wala nang pirmahan eh. Basta may record ka, bawa Grace Team may record. Ay, okay, nakaka 3 months na yan, pwedeng yan
balik rin na yung utang uli niyan. Bigyan natin ng 10K. Yun. Sige, basta magsasabi lang yung member at wag tatakbo para lagi siyang may maulit. Mostly naman sa microloan, yung mga member namin na yan, good payer yan kasi iniisip nila, pag tayo nagloko dito, wala na tayong tatakbuhan. Ito maluwag magpahiram to, meron pa tayong benepisyo kung sakaling kunin tayo ni Lord. May makukuha pa tayo. Dapat, mostly pinag-iigi nila yung relationship between co-op and microlender. Talagang pinag-iigi nila yan. Talagang nagtatanim sila ng mga good paying habit sa co-op. Hindi nila pinababayaan yung obligasyon nila. Yun lang masasabi ko. Sir, doon po sa microloan, ano po ang current underwriting process niyo po? Yung underwriting process namin dyan sa microloan, siyempre pag una, talagang medyo strict kami. Talagang 50-50. Hindi kami nagpapaluwag ng malaki dyan sa mga micro pagbigay. Pero pagka basta may history ka na good paying habit ka na, pwede ka nang umutang siguro times 2 o times 3 ng inutang mo nung simula. Talagang nakatuto kami dyan sa maliliit naming mga kasapi na yan. Kasi gusto namin makatulong sa pamamagitan ng papayaran na umangat naman yung buhay nila. Yung education at saka yung lifestyle nila. Minomonitor din namin yun, hindi lang basta pa utang. Tinitignan namin, ilang taon na nangungutang yung microlender natin. Bawa si Grace, Sir Glenn, 7 taon na. O ano na nangyari? Bilao pa rin ba? Hindi na, sir. Meron na siyang pwesto ngayon. O, yun ang accomplishment natin. From bilao to pwesto na. Tapos meron pa siyang business permit. Dati naman, pagka hinuhuli ng mga barangay, takbuhan sila. Ngayon may pwesto na siya, may permit pa ng barangay. Talaga improvement. Dapat talaga may monitoring. Importante yung monitor natin para na ilalagay natin sa statistic natin kung ilan yung na-i-improve na yung pamumuhay ng mga kasapi natin. Sir, sino po nag-develop itong monitoring tool niyo? Naisip lang yan eh, na lumabas lang na, siyempre, meron kaming board meeting na usap-usap. E paano masasabi? Hindi. After 2 years, 3 years na nangungutang yan, i-monitor nyo kung bilao pa rin o ano. Mostly naman talaga may improvement. Okay. Kung dati, maliit, lumalaki na talaga. Nagkakaisa, 2 produkto, 4. Jump na po tayo sa regulatory influences. Paano nakakaapekto ang local regulations o policies sa access sa credit para sa mga kliyente nyo po? At meron po bang regulatory requirements na nakapagpahirap na po sa pagkuha ng utang po? Meron. Ang una-una, BIR, yung government regulatory. Kasi kami lagi sinisilip ng BIR, isa kami sa pinakamalaki dito sa Parañaque na kooperatiba. Alam nila, pag-billionaire. Accepted kami sa tax, talaga tinitignan yung libro namin, binubuksan nila, binubusisi. Hinahanap pa kami ng butas. Baka nagpapautang kami sa hindi namin member, may customer kami na hindi member. Talagang iniisa-isa kami hanggang sa i-findings kami, hanapan kami na open cases. Talagang kung hindi mo ko questionin yung BIR, hindi titigil eh. Talagang dapat makikiusap ka rin, questionin. Bakit wala ganyan-ganyan? Hindi naman kami dapat, tsaka pala sila umaatras na hindi naman pala dapat i-finding. Okay, sir. So, most of yung mga cases nyo po na gano'n, nagawa nyo naman po? Nagagawa ng paraan at napapakiusapan. Okay, sir. Kasi pagka hindi mo ginawa ng paraan yun, hindi ka nakausap, ipapinding ka ng BIR, magbayad ka ng 10 million, 15 million. Kasi may butika kami. Eh, sabihin nila, hindi naman member bumili dyan. Paano? Kaya may ledger kami dyan, mga ginagawa. Barriers to credit access and risk assessment. Ano po ang pangunahing barriers ng mga individual po na member ninyo sa pagkuha po ng credit? Individual documentation. Katulad po ng ano? Yung mga, kasi ini-interview namin yung member, sasabihin, kasi pinapackage namin, pinapackage namin individual, yung capacity, ini-interview ng account specialist, tawag namin doon sa mga empleyado namin na, sinabi mo, before, nagtatrabaho ka sa ganyan na sa, nung hinihingi na namin ng document,
wala nang may palabas, walang maibigay. Ibig sabihin, nanloloko ka na hindi ka nagsasabi na to. Kung nagsasabi ka naman ng totoo, meron man kami paraan para bigyan ka ng ganyang paluwag din. Magsabi lang ng totoo. Paano yun, sir? Hindi na, ano na po siya, denied na po? Hindi naman. I-assess uli. Base doon sa totoo na Oo nga naman. sasabihin mo, sir, talagang ganito, nagmamanicure lang kami. Ganito kinikita ko, ganito yung asawa ko, nagre-renta kami ng bahay, yung anak ko, 3 ang nag-aaral, ganun. Dinideclare na maayos. So, more on education din po kayo? Talagang education talaga. May issues ba tungkol sa lack of trust ng mga kliyente niyo po sa financial institution? And paano niyo po binibridge yung gap na yun? Lack of trust. Yung nabanggit niyo din kanina, sir, na may mga, ano sila, parang misconception about cooperative. Ano pong ginagawa niyo para malinaw po ito? Education talaga. Continuous education, paliwanag sa mga member. Bakit may ganito, bakit may ganyan, bakit gagawin yun, bakit gagawin to, bakit natin ganito ang interest ngayon, hindi katulad ng dati. Kasi iba inflation before iba inflation na ngayon. Dapat, actually, sa buong Parañaque, kami lang pinakamababang loan interest na ibinibigay sa mga member dito sa industry sa Parañaque sa Co-op. So, kasama yun, sir, sa pag-market niyo po, meron po ba kayong mga free seminar, mga ganun? Talagang dapat may seminar pag pumasok sa kooperatiba yung isang member. Yun yung tinatawag namin pre-membership seminar. Pwede pa nag one-on-one, pwedeng doon kami mag-seminar sa harapan ng bahay mo, sa loob ng bahay mo, sa playground. Talagang ini-entertain na namin kahit individual person na walk-in. Binibigyan na namin ng on-the-spot seminar para makapag-member, tapos mag-open ng bank account, tuloy-tuloy na. Okay, sir. Bukod po dito, may mga iba pa po ba kayong challenges as a cooperative na kinakaharap po para sa pagpapautang po sa mga individuals? Meron kaming kinakaharap ngayon kasi meron kaming na ano ngayon sa finance department na itatax na yung kooperatiba. Siyempre pag itinax na kami, apektado yung membership namin. Apektado sa pamamagitan na tataas yung interest. Ipapasa namin doon sa member. Hindi naman pwede ano yung co-op na sarili yun. Ipapasa na. Yun ang isa sa mga challenges namin. At paano niyo po ito ginagawa ng solusyon? Wala pa. Wala kaming magagawa solusyon kundi sumunod. Pag nilabas ng gobyerno yun, wala kaming susunod at susunod kami. Para na kaming bangko. Maganda, sir, no, na mailabas natin tong information na to. Medyo may ginagawang campaign strategy, yung may mga advocacy kaming co-op tumutulong din yan. Nagkakaroon kami ng open forum sa mga senador, congressman na naglalabi kami na baka pwedeng wag naman ganyan, wag naman ganun. Pinakikinig na kami. Actually, si Senator Amy Marcos ang cooperative focal person namin sa Senate. Siya yung ng Senate representative sa cooperative. Sa kanya kami dumudulog ng mga request namin, mga seminar, mga forum. Siya nakikinig sa amin. Okay naman si Senador na dadalhin niya hanggang yung mga hinaing namin. Gagawa niyang solusyon. Doon naman po sabi niyo nga po wala pang solusyon, pero meron po bang alternative po para mabawasan yung risk niyo po din ito sa mangyayari po na regulation? Wala kaming magagawa kundi sumunod na pag lumabas yung regulation na yun. Talagang i-implement namin na kung 1%, baka mag 2% per kami yung interest na yun. Talagang dadalhin namin hanggang membership yun. Mararamdaman ng general membership. Move po tayo sa alternative data considerations. Nagagamit niyo po ba yung katulad po ng utility bills, mobile phone bills sa underwriting approval process? Underwriting process? Nagagamit yun. Malaking bagay yun. Kasi doon namin nalalaman kung nagsasabi rin ng totoo yung member. Kung kumikita ka ng ganun, bakit ganyan lang ang bill mo? Kung may mga appliances ka, kasi part ng interview, may appliances ka ba, ganyan. Bakit ganito lang ang bill mo? Nakikita rin yun. Part ng part ng assessment ng individual. Bukod po doon,
di ba po nakwento niyo sir kanina yung nagtatanong po kayo sa mga marites na kasama. Meron pa po ba kayong alternative credit scoring models po? Member kami na sa CIC. CIC. Oo, dun lang. At saka sa CMAP. Saan pong stage ng credit assessment po pumapasok nga po itong CIC tsaka CMAP? Kung nag-a-apply na ng loan yung individual, yung member namin, may credit, ang binibigay ni CMAP yung record na negative. Malaking bagay yung talagang napakalaking bagay sa amin. Maraming kaming nag-a-apply dito ng mga parang blacklist na, sinipa na, binaon na ng mga bangko sa amin nagpupunta. Buti na lang, nag-member kami ng CMAP. Doon namin na-i-guide yun. Malaking bagay. Ano yun, sir? Blacklist na. Kung blacklist sa bangko, bakit mo pa tatanggapin na talagang grabing ginawa sa mga bangko? Lalo yung mga estafa case, mga replebin, ganun, malaking bagay. Sa tingin niyo po ba dapat required po sa mga cooperative na sumali po sa mga... Ako, benefited kami. Dapat lang, kasi isa ito sa makakatulong sa atin sa mga kooperatiba. Kaya malaking bagay itong podcast. Sino-sino makakapanood itong podcast? Maging open. Sana maging open to. Kung mapapanood nyo ako sa co-op leader dito sa Parañaque, napakalaking bagay po nitong pagme-member namin dito sa CMAP. Dahil dito na-evaluate namin, na-assess namin ng maigi yung individual borrower member namin. Dito kami nagkumukuha ng guide kung ito todo o hindi yung ipapaluwag namin sa mga kasapi namin. Kaya hinihikayat ko yung mga kapilido ko, cooperative, na sana sumali kayo sa CMAP. Sir, tungkol naman po sa marketing ninyo, sir, ano pong mga successful po na strategies ninyo na pwede niyo pong ma-share sa mga nakikinig po sa atin? Sa marketing namin, sa pagtatayo ng cooperative, sa mga pag-reach po sa mga potential clients. Para maging member ng co-op. Opo. Hinihikayat talaga namin. Kasi meron kaming mga tulungan, bawat cluster namin sa Las Piñas, yung mga leader namin doon, sila nagre-recruit ng mga member namin na individual. Pag mina-recruit sila, binibigyan na namin ng certain perks, 200 pesos per individual, gano'n. Pag nag-open na ng account yun, natapos na lahat seminar, binibigyan namin yung mga nakaka-recruit. Okay, sir. Okay po. Ano ang nakikita ninyong mga trends na magkakaroon ng malaking impact sa financial inclusion sa susunod na 5 to 10 taon? Sa tingin ninyo, may mga demographic o market shifts po ba na maaaring magbigay ng bagong opportunities at serbisyo sa mga marginalized sectors po? Like, makakatulong po ba yung fintech, like mga GCash po, AI? Siguro, mga 5 years to naman, papasukin na tayo ng mga foreign investor Diyan magsisimula yan. Sana naman makapantay ang kooperatiba sa sektor na yan. Sana maunahan namin sila. Pero mabilis silang yung mga mag-approach, lumakad. Talagang may marketing sila strategy. Iba marketing nila. Yung mga online, sir, yung sinabi ko sa inyo mga... Meron din kami ng YouTube, tsaka yung Facebook, Messenger, meron. Rin kami ron, nagma-marketing din kami doon. So, sir, yung kunyari po, ano yung pautang sa mall? Ano ba yun? Yung sa mga appliances? Oo. Home credit. Ano yun, sir? Anong type sila po? Lending din yun. Kasi grabe din yun. Magpatubo. Yung TV yung binili mo 21 inches, parang 50 inches na alaga. Grabe sa interest, lalo pag na-delay ka. Naku. So, ibang-iba po yun sa cooperative? Sa amin sa kooperatiba, huwag ka na maingay. Tayong dalawa na nakakami. Pwede ka makiusap. Oo nga. Sir, madidelay ako na 1 buwan. May mga palugit kaming ginagawa. May mga nakalaan talaga doon pag nadidelay yung member namin. Huwag mo na lang kukwento, Opo. Marami kaming ginagawang palugit sa mga member namin. Pero sir, hindi naman po yun naapektuhan yung... Yung financial... Opo. Hindi naman kasi talagang nakalaan yung program na yun. Meron kami nilaan na program na gano'n talaga para sa nagigipit naming mga member. Ang galing sir, kasi po di ba na-interview namin si Sir Mike,
Tapos akala ko po talaga sobrang higpit ng mga nagpapautang. Pero yung sinabi niya po tungkol sa relationship with people. So sa tingin niyo po ba dahil sa ganun niyo pong parang policy na okay lang na ganun is mas ginaganahan yung mga tao na... Mahalaga kasi sa amin yung membership kahit walang yana. Mahalaga sa amin yun. Kahit na isapador pa rin, mahalaga pa rin sa amin yun kasi pinakinabangan namin siya nung ilang dekada, ilang taon tapos nadili lang siya ng mga ano. Bigyan naman natin ng pahalaga yung mga panahon na napakinabangan natin yung tao. Kaya hindi namin masyadong ginigipit yung mga member namin. Pero nagdidemanda rin kami. Umaabot sa korte, nung talagang hindi nakikipag-usap, hindi nakikipag-ano. Totally, yung parang binabaliwala. Pero bago kami magdemanda, several na demand letter, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mapakaraming demand letter. Meron pang pupunta mga officer, mga loan officer, na pinakikiusapan na magbayad. Talagang maraming kaming kasama na mauubos ang pasensya mo hanggang sa korte ka na makipag-usap. Pero ang ganda, sir, na nakakatuwa po yung puso. Ito yung nakikita ko sa co-op. Yun ang kooperatiba puso At saka yung membership ang mahalaga sa co-op. Hindi pera-pera lang dito. Last question na, sir. Meron po ba kayong mga pangarap o mga grand ideas para mas magkaroon ng credit access ang mga marginalized sector? Marginalized sector? Meron. Nag-member sila sa SIMA. Sana meron tayong data sharing. Mag-member sana, tapos magpapalitan tayo ng mga data para may access tayo, mas marami tayong access sa bawat industry natin na makikinabang din naman, hindi lang individual. Lahat tayong member ng CIMAP, makikinabang tayo. Pag meron tayong data sharing, dadaming data natin na mapapamahagi natin sa bawat sektor. Sa financial, sa real estate, sa lending, sa banking, lahat tayo makikinabang doon sa data sharing na yan. Thank you, sir. Mag-promote po kayo, sir, ng... Ako, dito sa amin sa kooperatiba, open kami sa buong Pilipinas na. Pwede kayo mag-member sa amin, mag-walk-in, through online, pwede rin. Meron kaming, tignan nyo na yung website namin sa Facebook o sa YouTube. Pwede kayo mag-member sa amin. At saka subok na to. Subok na matibay, subok na matatag. Marami kayong pakikinabangan at mahalaga kayo sa amin pag naging kasapi namin kayo. Lang po, mas maraming salamat. Yay! Maraming salamat po, Sir Glenn Cruz. At tunghayan po ninyo ang susunod pa namin mga episode dito lang po sa CMAP Podcast. Ako po ulit si Grace. Paalam! CMAP Podcast is brought to you by Credit Management Association of the Philippines Incorporated. For more episodes and announcements, follow us on Facebook, X, LinkedIn, YouTube, and Spotify.